Mga minamahal na kapatid kay Kristo, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Father Ralph. Sana po ay maganda ang hapon ninyo ngayong hapong ito. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, maganda ang hapon ko nung makatabi kita. Parang humina na po, parang hindi maganda ang hapon nyo na iyan ang inyong mga katabi ngayong hapong ito. Mga minamahal na kapatid, tingnan natin sa ating sarili. Kapag po kayo ay merong bisita na darating sa bahay, ano po ang una nyong ginagawa? Ano po? Pinapapunta ang inyong bunsong anak sa tindahan para mangutang ng Coke at Skyflakes. Dahil wala tayong pamerienda, mangutang ka muna kay Aling Nena. Kapag po parating na yung bisita, ano po ang ating gagawin? Siyempre tayo ay maghahanda, maglilinis ng bahay, tatanggalin yung mga kalat, at ano po ang gagawin? Kahit hindi pa nakatiklop ang damit, ipapasok na sa aparador para kunyari malinis ang bahay. Dahil ayaw nating mawiwikaan tayo ng ating mga bisita. At meron din po naman ang gagawin kapag may paparating na bisita, yung mga pinggan at basong hindi mo naman nakikita ay biglang lalabas. Sasabihin sa iyo nung anak mo, ang ganda naman itong pinggan na to. Meron pala tayong ganito. Siyempre, pang bisita lang yan. Sasabihin mo naman, sana naging bisita na lang ako. Bakit? Bakit tayo naghahanda kapag meron darating na bisita? Kasi ayaw natin na tayo ay mawiwikaan. Ayaw natin na tayo ay malalait. Ayaw natin na mayroong masasabing masama yung taong bibisita sa ating bahay. Pero ang tanong, paano kapag si Jesus ang bumisita sa bahay ninyo? Ano ang ihahanda natin? Sabi nung isang bata, pinakbit po siguro, Father. Tsaka tilapia galing sa lake. Pero kapag si Jesus ay bumisita sa ating bahay, ano po kaya ang mai-offer natin kay Kristo? Ang panahon ng Adbyento ay tungkol sa paghahanda. Advent is about preparation, but Advent is also about hopeful anticipation. Ibig sabihin, meron tayong inaasahan na darating sa ating buhay. Kaya mahalaga yung paghahanda. Kaya anong sinasabi sa ating ebanghelyo? Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas, tambakan ang bawat lambak, at tibagin ang bawat burol at bundok. Tayo po kasi sa Pilipinas, kapag nakikita natin na tinutuwid na yung mga kalsada, kapag ginigiba na yung mga bako-bako at mga liku-likong daan, ibig sabihin malapit na ang eleksyon. Kaya tinisira na yung mga kalsadang buo pa naman. Kagaya nga po pag pumunta kayo simula San Roque hanggang Cuyab, bako-bako ang daan, sira-sira ang kalsada. Pero ngayon, yung ibang part, malaki na po ang improvement. May kalsada na po, mas mataas naman sa bahay nila. Kaya nga po mga minamahal na kapatid, ano nga po ba yung sinasabi ni Propeta Isaías sa ating ebanghelyo ngayon? Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas, tambakan ang bawat lambak, at tibagin ang bawat burol at bundok. The gospel of today is reminding us to prepare for Christ. Prepare the way for Christ. Papaano nga ba at saan nga ba pupunta si Kristo? Saan nga po ba papunta si Jesus? Sa puso ng bawat isa. Kaya tingnan natin, magkaroon tayo ngayon ng check and balance tungkol sa puso natin. Kapag po ang puso natin ay punong-puno ng galit, sino po ang tumataas ang BP? Sabihin niyo po. Sabihin niyo ako. Lakasan niyo po. Ayan.
Kapag po kayo ay naiinis, sino po ang sumasakit ang ulo? Ayan. Kapag po naman kayo ay naiyayamot sa inyong asawa, sino po ang hindi makatulog sa gabi? Sino po ang maraming kaaway? O anong kayo? Kayo maraming kaaway? Di ba po kapag tayo ay galit, tumataas ang blood pressure natin. Kapag tayo ay naiinis, sarili lang din naman natin ang nanginginig. Marami po siguro sa atin ang may kaaway, pero tayo hindi makatulog sa gabi, pero yung kaaway natin humihilik pa sa gabi. Pero tayo ang hindi makatulog. Kaya nga po yung sinasabi ni Jesus na ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang landas. It is about checking our hearts, preparing the way towards our hearts. Ano nga ba ang aabutan ni Jesus kapag dumating siya at isinilang siya sa ating puso? Kaya nga po tingnan natin, mga minamahal na kapatid, natapos na po at malapit nang matapos ang year 2024. Ilang araw na lang, 2025 na. Pero balikan natin itong year 2024. Ilan po ang mga naging kaaway ninyo sa taong ito? Father, hindi ko na po mabilang. Meron pa nga po akong binato ng baso. Ilan na po yung mga nakagalit nyo ngayong taong ito? At ito po, ilan na po yung mga kaibigan nyo na hindi nyo na pinapansin ngayong taong ito? Naalala ko po yung kapitbahay namin. Nag-aaway yung dalawang matanda. Ang sabi nung dalawang matanda, hanggang magpantay ang aking paa, hindi kita mapapatawad. Narinig ko po yung sigawan nila. Dahil tsismoso po ako, nagpunta ko dun sa bahay. Ano na naman pong pinag-aawayan nyo? Sabi nila, hindi kasi ako isinama sa kanilang sumba. Kaya yung mga nagsusumba dyan, baka meron na tayong kaaway. Tingnan natin mga minamahal na kapatid, ano nga po ba yung konteksto ng ating mga galit? Ano yung pinagmulan ng mga bagay na kailangan nating punuin sa ating puso? Remember, my dear brothers and sisters in Christ, our heart is created to love. Ang puso natin ay nilikha para magmahal. Kaya tingnan nyo po, kapag ang puso ninyo punong-puno ng galit, nagre-react yung katawan natin, tumataas ang blood pressure natin. Kapag po ang puso natin ay punong-puno ng inggit, hindi tayo mapakali. Kapag ang puso natin ay punong-puno ng inis, tayo ang hindi makatulog sa gabi. Ibig sabihin, our heart is created to love. That is why our body is reacting in the negativities around us. Kasi hindi natura ng puso natin na taniman ng galit. Hindi natura ng puso natin na taniman ng inggit. Hindi natura ng puso natin na maging mapait. Bagkus ang natura ng ating puso ay maging tamis ng pagmamahal. Kaya ang sinasabi ng ating Panginoon, tambakan ang bawat lambak. Ano nga ba yung mga bagay na kailangan kong tanggalin sa puso ko para matambakan ko ng pag-ibig ng Panginoon? Tandaan po natin, our heart is created to love. Kapag po ang ating puso ay punong-puno ng galit, punong-puno ng pait, punong-puno ng inggit, humarap po kayo sa salamin, nakakapangit. Nakakapangit ng itsura, nakakapangit ng ugali, nakakapangit ng relasyon. At kaya nga po, prepare the way of the Lord because the Lord will be born into our hearts.
Ito po yung dapat nating tambakan ng pagmamahal ang ating puso. Dahil kapag ibang bagay ang tinambakan natin diyan, magkakaroon ng reaksyon sa ating buhay. Ikalawang bagay po, sinabi ng propeta Isaías, titibagin ang bawat burol at bundok, tutuwirin ang daang liku-liko. Ano po yung mga bagay na kailangan nating tibagin sa ating buhay? What are the things that we created in this year that we make divisions among ourselves? Yung mga bagay na gumawa tayo ng bundok at naging na-focus na tayo sa ating sarili. Minsan, gumagawa tayo ng malaking pader sa ating kapwa-tao dahil sa mga simpleng bagay na tampuhan at awayan. Sabi po nung pari na nag-endorse sa akin na pumasok ng seminaryo, kapag pumasok ka ng seminaryo, huwag kang gagawa ng kaaway. Dahil kapag meron kang kaaway, paliliitin mo ang mundo mo. Totoo nga naman po. Pansinin niyo po, kung makakasalubong niyo ang inyong kaaway sa daan, ano po ang inyong gagawin? Di ba po, magpapatay mali siya kayo at itatanong nyo kung magkano yung gulay, wala naman kayong planong bumili ng gulay, nakabili kayo ng gulay, mataguan lamang yung inyong kaaway. Imbis na mapadali yung inyong paglalakad, iikot pa kayo ng malayo kasi ayaw nyong dumaan dun sa harap ng bahay nila. Ano yung kailangan nating tibagin para makatuloy ang Diyos sa ating puso at sa ating isipan? We are creating division among ourselves. At bakit tayo hirap na hirap magpatawad? Kasi tayo ay mayabang. Bumubuo tayo ng malalaking bundok at burol ng ating sariling kayabangan because of our own ego. That is why it is very difficult for God to enter into our hearts. Ano ang mga bagay na kailangan nating tibagin? Ano ang mga bagay na kailangan nating tuwirin? Ano ang mga bagay na kailangan nating tambakan ng pag-ibig, ng biyaya ng Diyos? Hindi pa po huli ang lahat. Sasabihin natin, sa isang taon na lang ako magbabago. Ilang New Year's resolution nyo na po na binigyan ninyo ang inyong sarili? Ilang New Year's resolution na po na tayo ay nangako sa ating sarili pero hindi naman natin tinupad? In this season of Advent, it is time for us to prepare ourselves, to look into our hearts, and to remind ourselves that God is expecting us to become a better person. Kaya mga minamahal na kapatid, tingnan natin sa ating sarili. Buksan natin ang ating isipan, papasukin ang Diyos sa tuwid na landas ng ating mga puso. Kagaya ng sigaw ni Juan Bautista, "Prepare the way of the Lord, because the redemption is at hand." Prepare the way of Jesus, because Jesus will enter into our hearts. Tumahimik tayo sandali at kausapin ang ating sarili. Ano nga ba ang tinatambak ko sa aking puso? Ano nga ba yung mga bagay na iniipon ko sa aking puso na kailangan kong tanggalin ngayon upang ang Diyos ay makapasok ng tuluyan sa puso ko?